beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan. Pisces, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong January 19 to 25. Maraming salamat muna. Oh, anak, ano ba yan? Matutumba ka kaya? Diyos ko po manima. Ito mo yung anak ko. Ay, aray ko. No, bakit na ginagawa ba si mami? Kunin mo lang sa'yo at itapon ang sa'yo. Maraming salamat muna sa mga nagpa-personal reading at sa mga gusto po ng personal reading. All the details para sa personal reading ay nasa bar ng video na ito. This is a general reading, hindi ito personal reading. Kung kaninong energy lumabas, igalang natin. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Uy, congrats! Clover! Kailangan mo protektahan yung finances mo, yung kaperahan mo ngayon. Para magkaroon siya ng growth. Kailangan mong maintindihan at may tandahan mo nasa yung key, no? ng pagkakaroon ng successful sa buhay mo. To fulfill your dream. Nasa sayo. The key is in yours. Ikaw ang gagawa ng ikakalaki mo this time. Ikaka-growth mo this time. No? Iba dito, maaring may mga tutulungan kayo o may tutulong sa inyo. May mga positivity naman. Pero yung positivity na yun, nasa inyo pa rin siya. Devil. Oh my God. Devil? Meron kayong merong nakatikit sa inyo na na hindi maganda tao. Halimbawa, kaibigan mo, karelasyon mo, iba dito, asawa nyo, o kaya magulang nyo, tatay nyo, or boss nyo, yan. May masamang tao. Mayroong din na nagbabait-baitan. Meron din na you need to be aware. Basta mag-aware ka. No, Pisces. Medyo hindi maganda. May nandadaya. Baka lokohin ka nung tao na yun. Kasi di siya nagiging totoo. Yung iba dito, magulang yun. Iba dito, karelasyon mo. Iba doon is mga tao na nagbibigay sa'yo, kunyari ng payo, mga nakakasama mo. Ganyan. Ingat ka. Baka may taong uminom ng alak, there's an addiction, may mga maling ginagawa. Ganyan. Oh, di ba? Nasa sayo yung key, nasa sayo si 31. Kailangan pumasok sa pintuan na yan. Yes, magkakaroon ng open door sa'yo, no? Nagkakaroon naman ng enlightenment or kailangan mo talaga ng enlightenment this time. Okay. Have the death. Sabihin ay may magtatapos. Oh! May namatay. May namatay o kaya may tao na nag-abandon. Ibig sabihin may namatay na malapit sa puso mo, ganyan. Kakilala mo, kamag-anak mo, ganyan. May namatay na tao. Iba naman, may mag-i-end na daw sa buhay mo this time. Kung ano man yung ending na yan. May something happen na unexpected. Yes, may mga marireceive kayo na papuri or may magbibigay sa'yo ng suporta, love, love ano ba naman, may hangin, love, parang F. May magbibigay sa'yo ng pagmamahal, ang nakita ko dito, maring magulang mo, they give you a support and advice sa nakita ko dito, o kaya karelasyon mo, o tatay mo, ganyan, o kapatid mo, no, nandito rin. And then,
May mga kasiyahan naman kasi makakaramdam ka raw ng saya dahil siguro sa suporta na ibibigay sa'yo nung tao na yun, 'di ba? There's a relationship, pero may gift, eh, may gift ako nakikita. Mayro'n kang siguro may mga pupuntahang kasiyahan ganyan, pero mag-ingat ka, ha, Kasi may nakita akong accident, may nakikita ako na kahit na alam mo na it's danger or mali or hindi makaka-good sa'yo, baka mag-go ka, mag-ingat ka pa rin. So, nakita ko ito. May mga biglaang mangyayari, it's a warning lang naman. Mga biglaang mangyayari, ganyan. May mga hospital, doktor, ano ba yun, surgery, gano'n. Baka maiba sa'yo, baka makatanggap kayo ng flowers or ikaw ang bibigay ng flowers, ganyan. Bibigay ng gift, magbibigay ng pagmamahal sa tao na yun or vice versa tayo. And also, pinag-uusapan ka raw, nagkakaroon ng mga chismis dito, no? Pinag-uusapan ka ng mga marites. May mga small problem, nagkakaroon ng anxiety at pagkabalisa sa ibang aspeto ng buhay mo. This time, sa nakikita ko dito, there's a loss, sa nakita ko dito. Pero titingnan pa rin natin, And then, syempre, may mga door na mag-open sa'yo. May mga mag-open para doon ka pumasok sa successful situation mo. May mga happiness, victory and success. May mga malalaman ka doon ng katotohanan or enlightenment sa nakikita ko dito. And more trust to your intuition kasi ang nakita ko ito is magkakaroon ng enlightenment sa'yo. May mag-open na bagong door sa'yo to close the old door. Ganyan. Na kailangan mo mag-revert, mag-move on na, magkaroon ng pagsasaayos or need mong i-end yung cycle na yun, no, sa nakikita ko dito. Kailangan ngayon is pagbabago or transformation sa iba sa inyo. So, nakita ko sa inyo, yun nga, merong mga unexpected flow of emotions sa iba dito na maaring magkaroon ng separation. Ganyan. Or bigla na lang you're back to the zero, ganyan. Para mag-umpisa ka muli from the basics. So, nakita ko dito. Iba dito, may tao na gustong lumaya o gusto ng kalayaan. Ako nakikita dito, may taong ganun. And then, titingnan ko pa rin, sa iba sa inyo is parang nalilito kayo sa gusto nyong gawin this time sa nakikita ko dito. Parang nalilito kayo kung paano magsimulang muli, kung ano yung dapat mong umpisahan, ganyan, kung alin yung dapat mong i-cut sa buhay mo, alisin sa buhay mo, o gawin mo, no, sa nakita ko dito. Magkakaroon ng mga paghahatol, magkakaroon ng mga decision making na maaring kikimkimin mo muna yun for a while. Then, parang magkakaroon ka ng option doon sa sitwasyon na yun. No? Someone want to be a union. Kaya may gusto makapag-ayos sa'yo sa nakikita ko dito. Maaaring nasasaktan siya. No? Maaaring a part of the family o karelasyon mo o parang baka kakausapin ka. Baka kakausapin ka nito. Kung hindi siya makapag-ayos, kakausapin ka niya. Parang ito yung tao na na maaaring mas matanda to sa'yo. Or vice versa sa'yo, pero nakita ko baka mas matanda. Or a part of the family, ganyan. Sa nakita ko. Parang may ginawa siya na maaaring itong tao na to, inabandonahan ka na niya dati. No? Maaaring magulang mo, halimbawa, tatay mo, ganyan. Karelasyon mo. Yan, parang inabandonahan ka na niya dati. Then, parang may nagawa siyang mali sa nakita ko dito. Or karelasyon mo, ganyan. Na nagkaroon ka ng separation, tapos gusto niya uli ng open communication or gusto niya uli ng union sa'yo, no? Pero alamin natin kung ano ang niya. Kasi may taong naglilihim. May taong may lihim. Dito ako nakikita. May taong may lihim o may sikreto siya. No? May sinisikreto siya. Ay, namatay natin, iPad. Okay. Ay.
And then, may taong makikipag-usap sa'yo. May taong nasasaktan. Or vice versa tayo Maring magulang mo, or maring ikaw ito, or kapatid mo. May taong nasasaktan, parang may taong gustong makipag-usap sa'yo, pero nasasaktan siya. Sa nakita ko dito, parang ang sasabihin niya sa'yo is, you need to take it action to start a new beginning in your life. Sabi niya dito. And then, maring ikaw o itong tao na to is a painful situation na nagkaroon ng mga frustration. Yan, nagkakaroon ng frustration, nagkakaroon ng na-stuck, na-trap. Maring ikaw o itong tao na to sa nakita ko dito. And then, nahandun sa nagkaroon ng mga negative thought or nagkaroon ng mga self-imprisonment. Kaya maaring itong tao na to is kakausapin ka niya to start a new beginning in your life. Maaring may mga sitwasyon na ayaw kanyang masaktan o ayaw kanyang magstay doon in a situation na hindi good, ganyan, or in a frustration, in a heartbroken, sa mga painful, ganyan, sa nakita ko dito. Yung iba naman dito is maaring magkakaroon kayo ng disappointment sa isang tao na pinahalagahan mo dahil siya is nagkaroon ng iba. Ganon. Tapos ikaw yung naiwan na natatrap doon sa sitwasyon, ganyan. Or vice versa tayo. So, nakita ko to. Yung iba naman is, tingnan natin. May mga no? Okay? May isang bagay sa buhay mo, kuhanin mo lang sa inyo dito na may tension pa na hindi pa totally natatapos sa inyo. No? Sa'yo. May hindi pa tapos na tension. So, iba sa inyo, binubuli kayo. Kaya you're in a painful situation or ando yung sitwasyon na maaring may tao dito na hindi siya magpapatalo sa mga sinasabi niya sa'yo. No? Sa nakikita ko dito. Parang ayaw niya, or maaring ikaw ito, ganyan. Ayaw niya makipagtalo. Kasi para sa kanya, siya yung may alam. Ganyan. Para sa kanya, siya yung mas nakakaalam. Maaring kasama mo sa trabaho, maaring karelasyon mo, maaring kapatid mo, magulang mo, ganyan. Pinakita ko dito. And then yung iba naman is may sadness may sadness talaga ako nakikita dito. Anak, hindi pwede. May sadness siya. Medyo nakikita ko kasi dito parang ang gulo ng isip mo. Anak, hindi pwede. Ang gulo ng isip mo. May mga idea ka naman na gusto mong i-pursue or may mga gusto mong mag another path or journey sa nakikita ko dito. Parang may sitwasyon na gusto mag-escape pero nasa sayo daw yon, no? Kung kinakailangan mo nang mag-let go or umalis doon sa sitwasyon na yon na in a painful situation, it's up to you to make it happen. No, kailangan mo kasi ngayon is a renewal. You need to start a new beginning in your life. Yan sinasabi dito. And mag-trust ka lang daw sa intuition mo. Siyempre, kailangan dito is take it action. Is start the process. Is an opportunity na offer sa'yo na mag-start ka na muli. At kumbaga, huwag kang mag-focus dun sa painful situation mo. Kumbaga, huwag kang magpakulong doon sa sitwasyon na nasasaktan ka. Ganyan. Yun. May taong pagod na, may taong umalis. May taong may problema sa money at sa trabaho, sa work. You missing someone. There's a rejection happen. May taong nanloko. May taong ng babae. You need to learn from the past. May taong na babae na lalaki, betrayal, ano dito? A cheater, ganyan. Tsaka sneaky person. You need to escape or something must be let go to start a new beginning in your life. Patandaan mo, nasa sayo ang success to move forward. No? Sabi ko naman sa'yo, nasa sayo si 31, di ba? Sabi ko sa'yo, nasa sayo din si Key.
Kung mag-a-action ka, magiging maganda ano mo. Sa ngayon daw is kailangan mo daw na you need to keep fighting to start a new beginning in life. May mga kailangan kang gawin sa buhay mo to start to begin. Isa nakita ko, you need to take a risk talaga dito. Keep fighting. Kailangan dito is lakas ng loob, no? Kailangan is you need to take it action, begin. Ganyan. Yung iba dito nagkakaroon kayo ng, nagdadalawang isip siguro kayo. Siguro ando kayo sa sitwasyon na back and forth yung feelings nyo to start a beginning sa isang bagay. Bawa, project, ganyan. O kaya may mga gusto na kayong i-let go, may mga gusto kayong i-end, ganyan. Siguro ando kayo sa sitwasyon na yun. Maaari nagkakaroon kayo ng ini-evaluate nyo yung bagay na yun, no? Sa sitwasyon na meron kayo sa ngayon sa nakikita ko dito. You need to keep fighting, take a risk, no? Pag-isipan mo maigi, pag-aralan mo mabuti yung mga bagay-bagay na nangyayari sa this time. Kailangan mo ngayon is to need control and balance sa anong mong sitwasyon na meron ka ngayon. No? Para magkaroon ka na rin ng the sun. No? Kailangan mo na talaga ng mag-let go, mag-let go. Kumbaga, may isang cycle sa buhay mo. May cycle sa buhay mo na you need to end. To start a new beginning sa buhay mo, no? Halimbawa, kung nagkakaroon ka ng problema sa money, ano yung mga dapat mo i-end? Diba? Ano yung mga dapat mo i-start? O, halimbawa, sa relasyon, ganyan. O kaya sa trabaho. Diba? Diba kasi kayo parang nagja-jungling kayo eh. No? O, tandaan mo, fighter ka naman eh. You're the survivor, keep going ka lang, keep fighting. Malapit ka na sa success mo, kailangan lang sa'yo is action. Diba? Kailangan ngayon is mag-start ka na to success. Kailangan yung tapang mo. Ganun. Kailangan yung self-confidence. Yung iba kasi parang you're waiting for an action or you're waiting for something pa. Ganyan. Yung nakikita ko dito. May tao dito na back and forth ang kanyang nararamdaman. May taong gustong bumalik. Or ikaw ang babalik ka. Someone, parang gusto niya, kaso hindi ko nakikita action niya. Gusto niya pero siya back and forth yung kilos niya sa nakikita ko dito. Parang gusto niya uli ng new beginning sa'yo or maaring ikaw ito. Parang makaka-receive ka ng text, message, communication from someone. Iba dito is a friend. No? Malapit sa puso mo or kasamahan mo sa trabaho, sa nakita. Iba dito magulang mo. Yun nakikita ko. Parang magkakaroon ng pag-uusap na related to a money, to a work, ganyan. Or mag-chill-chill kayo, ganyan. Siguro iba dito within 3 days, 5 days, 2 days, weeks man yan, or months man yan, nangyari na yan, or mangyayari pa lang. Ganun, para magkakaroon ng isang cooperation, kakaroon ng pag-aaya, no? Magkakaroon ng mga banding, ganyan. May mga bago, iba dito may meron na kayong gagawing mga bago, no? Siguro may mga bago kayong makikilala, na makakasalamuha na tao. 2 man yan, 3 man yan, 5 man yan. May mga makakasalamuha ka na tao. Bago. Diba dito, bagong opportunity is coming. Sa nakita ko dito, may mga didesisyonan ka raw sa buhay. Meron. May mga pupuntahan, yung iba dito may mga pupuntahan, parang gathering, ganyan, parang may gagawin ka rin creativity sa iba sa inyo, ganun. Or may susuportahan ka na tao, no? Basta vice versa tayo. Tingnan natin.
Yung nakikipag-usap sa'yo dito, maaaring magulang mo o kasama sa trabaho. Okay. May makipag-usap sa'yo. Again, maaaring maka-receive ka ng text message or communication from the family. Ako nakikita dito. Siguro ano to, baka may marireceive kang money or vice versa ha, marireceive kang money. Or you're thinking, no, na baka ikaw magsalita, ganyan. O kaya kinikim-kim-kim-kim mo yun, no, na sana is makuha mo na yung pera or tulungan ka niya or magkaroon ng pag-uusap with comes to related to a money, ganyan. Parang may ganun ako nakikita. Ang parang meron kang layunin na isang bagay related ang money. Alam mo ba na there's a luck coming in sa buhay mo? Hindi pa ate, sabihin mo. Sabihin ko sa iyo. Meron daw yung iba dito parang may tinitingin kayo na sana manalo na ako, manalo ako sa gamble, manalo ako sa loto, manalo ako sa ganyan, tumaas na yung finances ko, yung pera ko, ganyan, tumaas na yung sahod ko, may mga iniisip kayo, no? Ako nakikita. May mga pag-uusapan daw kayo related ang money, related ang family, yan. And yun ang nakikita ko. Sa iba, may mga sitwasyon daw na mag-i-end sa buhay mo. There's a hardship ending. Ako nakikita sa iyo. Maaring sa money, maaring kung may family matter kayo, may mga problema sa work man yan, sa family man yan, medyo may mag-i-end na siya. There's an ending. Kasi may mga, sa iba sa inyo may mga wish come true. Ako na nakikita na makakamit niyo daw this time. Iba dito may mapapanaginipan kayo. Number. Tayaan nyo agad ha. Diba, sana wag niyo makalimutan. Kasi ipapakita niya daw sa'yo. Maglagay kayo ng palagi kayong maglalagay ng memo, English naman yun, di ba, memo? Yung parang sulatan, sa tabi ng bed nyo. Tapos kapag pag nagising kayo, isulat nyo yung mga napapanaginipan nyo. Para kasi pag natulog uli kayo nun, makakalimutan nyo yun. Hindi nyo na maaalala yun sa pag-gising uli. Isulat mo kaagad. Ako ganun ako Inaano ko talaga siya. Ano ba yun? Nagsusulat talaga ako. Diba sa bagay, kasi naalala ko naman ako kasi naalala ko yung mga panaginip ko. Yung mga makakalimutan sa panaginip. Promise. May ibibigay daw siya sa yung sign. King of Cups. Kasi maring may manalo. May mananalo. Baka, hindi ko alam in what way ang panalo na to. Either sa gamble, either sa makakatapos ka na makapagbayad ng utang, ganyan, matataasan ka na ng sahod mo, ng piso, mga ganun. O kaya, iba, lack of gamble, di ba? O kaya, yung pamangkin mo o kapatid mo is nanalo sa ganito, ganyan, o natanggap sa ganito, yun, laki mo din yun kasi mo siyang, energy mo rin siya, malapit siya sa'yo King of Cups. O kaya yung family mo, dati na hindi kayo nagkakasundo-sundo, ngayon magkakasundo-sundo na, yung mga ganun. Kung saang lucky yun, thanks tayo sa taas. About saan? Ano yan? Okay. Yung iba sa inyo daw is may nabe-burnout kayo, no? Parang there's a burnout or may mga sitwasyon ako na nakikita sa iyo na na-unfocus ka doon. Ganyan.
Maaaring may mga kinikimkim ka na isang sitwasyon o may mga kinikimkim kang hindi mo masabi, kumbaga 'no, sa nakikita ko dito. Andito yung iba dito nabu-burnout, yung iba dito is may taong hindi mapakali, eh. May taong hindi mapakali. May tao na napaka-aggressive. May tao na may bisyo. May taong may bisyo. Hindi ko alam in what way. Pera? Sana hindi hindi ano 'no, bad, gano'n. May taong may bisyo, may tao na kinikimkim niya lang yung sarili niya, eh. May pambubully din ako nakikita. Tingnan ko nga, in what way? Puwede ko i-explain niyo po sa'kin 'to? Nakakaano ka raw, may tao daw na maiinis ka, baka mabastos ka. May taong mambabastos, eh. Hindi ko alam kung ikaw ang mambabastos o siya yung o mababastusan ka sa sinabi niya, ganyan. Baka hindi kayo magtugma ng salita. Mm. Okay naman, ayaw mo kausapin kasi someone want to collaborate. Tapos maaaring ayaw mo siyang kausapin, ganyan, or vice versa tayo. Kasi maaaring 'tong tao na 'to is bastos siya or hindi mo gusto yung mga salita niya, ganyan. Kaya nakikita ko gano'n. And then, andito rin yung sitwasyon na parang yung meron kang bagay o sitwasyon ngayon na pinipilit mong kontrolin at balansehin yung sitwasyon na yun, 'no. Pero ang nakikita ko sa'yo is, um, you want to decide na rin na umalis doon sa sitwasyon na yun. Pero pinipilit mo pa rin na nahandun ka. Mm, gano'n. Kahit na nabu-burnout ka na, kahit na parang nandun yung takot mo to crossroad, 'no, gano'n. Nagkakaroon ka ng choices in life kumbaga. Use your mind and intellect. If you want to crossroad, go ka lang, 'no, ang nakikita ko dito. O kaya kailangan mo rin magsalita, siyempre 'di ba? Kung kailangan mo magsalita, magsalita ka. You need to start to create. Kailangan mo ngayon is a new direction sa nakita ko dito. Kasi unfocus ka ngayon, eh. Unfocus ka sa ibang bagay sa buhay mo, sa lovers. Kakaroon ka ng option kumbaga. Tapos na 'to? Aha, goodness. Anong nangyari? Ano pa ang mangyayari? Okay. May tao akong nakikita na nagkakaroon ng lying, dishonest, sneaky person, nagkakaroon ng mga pagsisisi, nagkakaroon ng failure situation, no? Ganyan. Someone want to talk at gusto niya pa ng another one more chance dito. Ang nakita ko dito kasi ano eh, medyo siya yung nagloko sa'yo eh. Or vice versa tayo. Parang nagkaroon ng third party, no? Ito tao to iniisip ka niya to union you, no, to union you. Gusto niya uli ng open communication sa'yo, gusto niya ng partnership sa'yo, kung ito yung gusto niya ng commitment also. Pero ang nakikita ko sa kanya is malalagay ka sa third party. Parang handun sa sitwasyon na gusto ka niya ilagay in a third party or vice versa tayo, no? Sa iba naman sa inyo is nakikita ko dito, yun nga, there's a sneaky person ako nakikita dito na maaring may makikilala kayo na bagong tao sa buhay nyo, pero mag-ingat kayo. Kasi maari din na kayo is mapasok sa third party relationship na maaring may pamilya na siya, 'di ba? Or may karelasyon na siya. Ingat ka. Nagkakaroon ng betrayal ako nakikita dito. Ingat ka ha. Mag-ingat ka talaga. Kasi ang nakita ko sa kanya is sa iba sa inyo baka kilala niyo na 'to, baka friend niyo na 'to, ganyan. Pero nakita ko pa yung pagsisinungaling. Sa mga friend niyo rin may mga nagsisinungaling din ha.
Nagkakaroon ng isolation, disappointment sa tao na malalapit sa'yo, kaibigan, karelasyon, ganyan. Sa magulang, sa kuya, sa family also, andito si family at sa kasamahan sa trabaho. Ganyan, nagkakaroon ka ng disappointment sa kanila. May mga pinagsisisihan, may mga there's a loss, ano, may nawala talaga. Yun ang nakikita ko. Ingatan niyo yung sarili niyo, mag-trust kayo more sa intuition niyo, ha. Arigato namaste, God bless.